Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, ladies and gentlemen. My dear friends and colleagues in our Kapia sa Manila Bay. We have a full house again today because we have no less than the country's number 3 constitutional successor. And you know what that means in the light of the ongoing developments, political developments in our country. So without further ado, hindi any further introduction, may I introduce Senate President Francis Chis Escudero III. Good morning, sir. Wala akong the third. Wala ka ba the third? Good morning. Tatay Gayong Salvador Escudero. Okay, tama pala. Yun yung touch mo. Okay. I will give you the floor for the opening remarks. I have none. It's always an honor to be here. Karangalan ko bigyan linaw at mga issues kinakaharap natin bilang isang bansa at bilang isang lahi, lalo na sa gitna ng napakaraming kaganapan sa politika dito man o sa ibang bansa. Yan ang poetic na patente. Chis Escudero poetry. Anyways po, as I've said in the introduction, you will be marking your first year anniversary as Senate President. And now you are faced, as I said, the Senate is at a precipice right now because of the impeachment and the ICC and everything. What is Senate President Chis Escudero about to face once June 2 resumes? 19th Congress resumes on June 2. Pangunahin muna yung trabaho namin sa larangan ng lehislasyon. May ilang panukarang batas pa kami na hinahabol at nais tapusin bago magwakas ang 19th Congress. Kabilang na dito ang right-of-way law para mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto, ang 99-year lease law. Layunin nito, huwag nang maging issue ang pagmamayari ng dayuhan ng mga lupa rito kung papayagan natin ang mahabang panahon ng pag-uupa ng mga lupain dito sa ating bansa. Ang extension ng NHA Charter, ng DBP Charter, at ng NEDA Charter, dahil mag-expire itong lahat ng ito sa loob ng taong ito. So sana matapos lahat yan sa 19th Congress sa 2 linggo bago kami mag-adjourn. Yung ibang mga sinusulong ng mga individual na mga mamabata, syempre, isasaalang-alang din namin. Pangalawa, ay ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong February 5. Doon malalaman natin yung pag-aproba ng rules ng Senado, kung anong hugis, kulay at itsura nun. Pangalawa, yung pag-convene mismo ng impeachment court, kung yan ang magiging pasa ng mayoriya ng Senado, at ang pagpapatuloy ng proseso yun habang kami recess bago ang aktual na paglilitis na isasagawa sa pagpasok ng bagong Kongreso. So those are the two priorities when sessions resume. Yes. I will go first to the legislative process. You said the DBP, NHA, NEDA Charter lapsing this year. Ano ba status nito mga bills na to? Are they may meron na bang House counterpart bill to na madali itong matatapos within next 2 weeks? Karamihan ay aprobado na sa Kamara. Senado naghahabol kaugnay sa mga panukalang batas na yan. At kung hindi ako nagkakamali, 99-year lease approved na on 3rd reading. Yung right-of-way nasa 2nd reading sa Senado, kaya pa namin kakunin yun. Dahil priority yan ni Pangulong Marcos. At yung DBP at NEDA, aprobado na rin yan on 3rd reading. At inaasahan namin na either i-adapt ng Kamara or magbabayag kami ng mabilis na. But as you said yourself, is by admission, pero 1 year ka pa naman as Senate President eh. Naghahabol ang Senate. Bakit ka lang lagi naghahabol ang Senate? Kasi ang ginagawang trabaho ng Senado at Kamara ay pareho, pero buo-buo ng Kamara ay mahigit 300. Parehong trabaho, ginagampanan, -1 pa kami ngayon, ng 23 senador lamang. So given the man hours involved, talaga namang mahuhuli madalas ang Senado kaugnay sa pagsusuri ng mga makabuluhang panukalang batas kumpara sa Kamara. And sabi mo nga sir, yung next 2 weeks, ano pa ng impeachment trial. So, bakit nasabi mo? Nakalimutan ko, meron pa palang 3 cabinet member na kailangan i-confirm. Yes. DICT, DOTR at PCO, 2 COMELEC Commissioner, 2 Civil Service Commissioner, at
kung hindi ako nagkakamali, mga 300 Wow. opisyal ng AFP at Department of Foreign Affairs. Isisiksik pa namin yun sa loob ng 2 linggo. Oo. So, kaya ba sir? Kasi ikaw rin chairman ng CA. Of the Kaya mo Senate. rin. Kakayanin namin. Oo, kasi 25 naman ng CA combined with the Senate and the House. Combined with both na. That is correct. At buong kumpiyansa ko, kakayanin namin yun at kaya naman kami binabayaran ng sweldo para magtrabaho. Beside the point kung kakayanin o hindi, but the quality of work, magiging hasty approval na naman ito. Hindi. Yung mga panukalang batas, matagal nang nakabitbit sa Senado at matagal na rin dumaan sa tinatawag nating legislative bill. Yung CA ay itong recess, ginagawa ng CA yung lahat ng investigasyon kaugnay sa mga requirements na isinumite ng mga nominee at appointee ng Pangulo para basically ministerial na lamang ang gagawin kung walang problema sa commission on appointments plenary proper. At yung impeachment, magiging maikli din yun dahil itong mga nakarang linggo at susunod na linggo ay pinaghahanda na ng Senado yan at ng Senate Legal Team para makakapili na lamang yung mga miyembro ng Senado kung alin at ano ang gusto nila. And lastly, on the legislative bills, ito mga sinabi mong mga natitira pa sa legislative bills, are they in conformity or meeting their commitments in the LEDA? Yes, karamihan doon ay nasa LEDA. Yung mga binanggit ko ay nasa LEDA. May isa pa nga yung SEMEPA bill pero alam ko i-enroll na lamang yun. Anong SEMEPA bill? Amendments yun sa National Internal Revenue Code kung saan pinapagaang yung ilang buwis na binabayaran ng ating mga kababayan upang maengganyo silang maglagang pa ng pondo, hindi lamang sa stock market pero sa ekonomiya ng ating bansa. Ano yun, sir? Anong status niya? Aprobado na yun ng magkabilang BICAM. Ay inaasahan namin na yan ay mabibirma ng Pangulo. Maliban kung may problema. At ibabalik sa BICAM muli pag may iyahabol pang pagbabago. Yeah, napansin ko last week, BBM signed 10 bills, Congress approved bills, mga local bills sa LTO. Yung LTO na inuprubahan namin ay mahigit 50. So, unang 10 pa lamang yun. Ganun. Huwag niyo akong tanungin kung bakit kailangan ng batas bago magtayo ng LTO. Hindi Or ko rin district alam at of, hindi ko rin kaya. ang title, upgrading LTO offices. Hindi ko maintindihan din kung bakit. Siguro sa susunod na kongreso, isa yan sa titingnan namin, malamang i-delegate na namin yan sa LTO mismo, sa DOTR, upang sa gayon hindi na kailangan pa ng batas bago magawa yun. Yeah, and this means budget, additional budget. And Actually, we are- that's the only reason. Yeah. Because I believe district offices can be established by the LTO and DOTR itself, but without a law, they cannot legally put money into those offices. Hence, a law is needed for them to be able to fund it. And you did not start it now because you just encountered it for the first time, that 50 bills, LTO bills, were submitted to you. So how can you look into that? Aprobado na namin yung 50. Siguro tatlo lamang ang hindi namin inaproban. May hindi kami inaproban LTO bill. na LTO bills dahil hindi sumasakayon sa guidelines and requirements ng DOTR mismo. Sabi mo na, sir, I'm gonna look into it, bakit kailangan pang ipasok sa Kongreso? Oh, Paano mo hindi gagawin namin, yan? Paano mo gagawin yan? Hindi ko rin alam. Kakausapin ko siguro yung LTO, DOTR kung kailangan ba talaga yan o hindi. Yung batas, sabi mo, pag walang batas di ba gagawin papasan ng natin Pwede batas? naman ilagay kasi sa gaay. Kaya, sa kaan yung May lalagay. batas din naman yun. Oo. Baka pwedeng doon na lamang ilagay at hindi na panibagong batas kada isa. Titingnan namin ito sa Rina. And speaking of GAA, you are not still off from the Supreme Court petitions that question the 2025 CAA. And Supreme Court, as usurping congressional power or interfering in congressional power, has decided to look into this. Sa pagkakaunawa ko, ang layunin ng Korte Suprema ay hindi para panghimasukan ang kapangyarihan ng Kongreso kaugnay sa pagbabudget. Ang layunin ng Korte Suprema ay tiyakin na yung proseso ay hindi pinasa sa mga hindi halal ng bayan na clerk lamang o staff lamang sa BICAM. Yan ay kayang-kayang patunayan ng Kongreso kapag dumating yung punto ng oral arguments kaugnay ng kaso. Who will represent the Senate at the oral arguments? The Solicitor General. Oh, are you confident the soldier will side with you this time? Di ba mo sabihin yun, yung kanyang pag-recuse ay may kaugnayan sa
habeas corpus na isinampa Hmm. kaugnay ni dating Pangulong Duterte at walang kinalaman sa kasong ito. Nag-usap na kami ng Soldier. With Soldier Menardo Guevara, what was his impact to you? Hahawakan nila yung kaso at kumpiyansa sila na kanilang may papanalo yung kaso sa pamamagitan ng pagpresenta ng panig ng Kongreso. So the House has accepted, pati his House Soldier and mga director. Yun ang pagkakaalam ko, pero don't take my word for it. Masigurado ako, Senado yung kinakatawan ng Soldier. Do you have any plans to attend or participate in the oral arguments? Because you're the signatory there, Senator Grace Poe, Speaker Martin Romualdez, and Ako Bicol are the signatories to the White Alam ko House. ang inimbita ng Korte Suprema, ang require ng Korte Suprema ay si Congressman Kimbo at yung staff at kung sino daw ang available lamang. Sa Senate. Hindi nila require na mag-attend. Ikaw hindi ka required. And as you said, you're sharing the confidence of the soldier. You can justify there were no wrongdoings on the part of the Senate. Yes, because the BICAM report is clear. We authorized the Finance Committee and the Appropriations Committee to fill in any gaps, to make any corrections, given that the budget bill consists of over 200,000 lines. At hindi naman porkit may blanco, babalik kami sa BICAM, hindi na kami matatapos. So that authority was given within the parameters of the delegated authority given by the BICAM to the respective House and Senate. And now you're out of the 12-member senators in the BICAM committee. They are all pointing to you and Senator Briscoe largely behind that, and they just merely gave their electronic signatures. Hindi electronic signature, actual signature, sir. Okay. Dahil nakita-kita kami. Okay. Pero gaya ng sabi ko, ang huling talata ng BICAM report, ino-autoriza ang Appropriations Committee at Finance Committee na punuan ng mga pagkukulang, i-correct ng mga pagkakamali, at yung mga addition and subtraction, itama din kung may mali. That was the delegated authority given by the BICAM to the Committees on Finance and Appropriations na hindi ito ang unang pagkakataong ginawa. Yeah. Ginagawa din yan sa mga Kailan ba yung sir oral argument? dapat April 1 unless na-reset. Oh. So, we leave that matter to the Supreme Court. We jump now to the impeachment court. At the Senate, the impeachment court. You have already prepared your toga, you have the setup. So, Raj, can you give us largely an overview? Kasi before, ang the last impeachment trial, the late CJ Corona was the one being, there was no Senate President in sitting compared to former President Joseph Estrada when the Supreme Court Chief Justice was co-seated with the Senate President. How would this now be implemented with the VP? Sa ilalim ng saligang batas, uupo lamang ang Chief Justice bilang presiding officer kapag Pangulo ang ini-impeach. Kapag ibang impeachable officer, kabilang ng Vice President ang Senate President lamang, kung sino man siya, ang uupo, tatayo bilang presiding officer. Walang papel ang Chief Magistrate o ang Chief Justice ng Korte Suprema sa impeachment proceedings ng Vice President pababa. Kabilang ng sino mang maestrado ng Korte Suprema, kabilang ng Chief Justice mismo, Comelec Commissioners, Civil Service Commissioners, Ombudsman at iba pang impeachable officers. Senate President lamang. So it's gonna be all show, one-man show of SP Escudero. How do you foresee yourself handling the case? Nag-aaral ng rules on evidence, ng rules on criminal at civil procedure, yun ang ginagawa ko ngayong recess, bagaman abogado ko, mas mabuti nang magsanay muli at patalasin muli yung mga kaalaman kaugnay sa bagay na yan. At yun din ang payong binitiwan ko sa mga miyembro ng Senado. At gayon din ang prosecution panel, bagaman mga abogado sila, lalo na kung hindi sila abogado, mas magandang magsanay, mag-aaral at mag-review muli. Mahaba pa naman yung panahon para makapag-review. And speaking of the House Prosecution Panel, they sent a letter to you and you already responded to that. We haven't responded to that. Sa media lang. So have you officially responded to the request to start the impeachment process? We will answer it formally, pero dahil tinanong mo ako verbally, I will respond verbally. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Hindi na para sa akin ituro sa kanya pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon
at pagkakaroon ng recess. Dahil isa rin ako sa sumulat nung ako'y unang kongresista pa lamang ng rules ng Kamara. Tulad lamang yan ng Senado. Otorisado ang Kamara. Nagka-quadcom, tricom, at kung ilang com nga sila na hearing sa House bagaman recess, ganun din kami. Kahit walang session. Walang kinalaman yun sa pwede at hindi namin pwedeng gawin kapag kami session. To answer him directly and in advance. Kapag may sesyon ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done when Congress is in session. Hindi yan pwedeng gawin habang recess. At klaro ang pagkakaiba nung dalawang yon sa pag-conduct ng hearing ng Senado. Hindi na kailangan i-memorize yan. At alam na dapat din yan. But kung nagkakaliks-teliks siya, sige, sasagutin namin. In due course, we will answer his letter. Although I think he already knows the answer. Siguro, pagkakataon din yun para mag-enter sila ng appearance sa Senado, which we welcome. In so many words, you are saying to fellow lawyer, fellow lawmaker, study first your rules. Same way you told Makabayan Black. On page 2 of the very motion they filed, Page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of summons. Ngayon, kung gusto nila makipag-debate, muling payo na lamang siguro, natutunan ko, bata pa lamang ako, sa kakamadali, minsan lalong nagdadagal. Baka mamaya, binibigyan lamang nila ng dagdag na rason at armas ang nasasakdal, ang dinedemanda nila, ang ini-impeach nila, para questionin yung proseso sa Korte Suprema. I would rather be more prudent and more closely faithful to what the law provides than go through these experimental procedures that they would want us to do at this point in time. These congressmen who are so pressing you so much to start the process are also saying the same things na if you can do your own public hearings like the Quadcom, the Tricom, you can do also with the impeachment. So it cannot be done. It cannot legally be done. Hindi po siya po pwede dahil walang sesyon ang Senado. At yung forthwith na yan, hindi pa ba sila nagsasawa yan? Forthwith was decided upon by U.S. authorities to mean reasonable time, hindi immediately. Forthwith was discussed by the late former Senator Santiago in a debate with the late former Senator Rocco when she said, it does not mean immediately at well, it is to be determined by the circumstances. Forthwith, as experienced by the Senate before. Sa kaso ni Chief Justice Corona, isang linggo pa bago nag-adjourn ng Senado sa kanyang Christmas recess, hindi tinalakay noong December 13, nung pinalyan, tinalakay January na. Sa kaso ni dating Ombudsman Gutierrez, isang buong araw pa bago nag-adjourn ng Kongreso ang Senado noong pinalyan, hindi rin tinalakay, nag-adjourn ng 1.5 buwan, tinalakay nung nag-resume na ang Senado. Itong recess na ito ng Kongreso dahil mag-e-eleksyon, mas mahaba kumpara sa mga dating adjournment ng Senado at ng Kongreso. At ito yung pinagkasundan noong July pa, bago pa naging katang-isip ang impeachment na ito. Walang rason para baguhin namin ito. At bilang huling paalala kay Congressman Libanan, ang nakalagay sa Konstitusyon sa Senado ay forthwith na in-interpret nilang immediately. Ang nakalagay sa rules ng Kamara mismo, immediately. Pag-file ng impeachment complaint, dapat immediately i-refer ng Secretary General ng Kamara sa Speaker. Inupuan ng Secretary General ang 2.5 buwan yung 3 impeachment complaint na inihain noong Desyembre pa. Kung yun ang definition nila ng immediately, ba't nagbabago yung definition nila ng forthwith at immediately pagdating sa Senate?
Nasabi ko na rin ito dati, reply na lang ito. Sa haba ng explanation mo, hindi nakaka-capture yung ano. Anyways, they want the sound bite. Short, clear, and sweet. Anyways, you have been tackling these matters naman with your fellow lawmakers without the benefit of the media, your telegraphy, or your conversing with them through media. Have you sat down with these people para hindi nag-aaway doon, nagdidebate sa media? Sino ba nagdidebate sa media? Kasi nga, back and forth, back and forth. Tapos sabi mo, hindi naman lahat nasasabi, inuulit-ulit na. Nagsalita na kasi kami, umigirit pa. So, okay lang naman. Sasagutin namin. Karapatan naman nila yun. Does that deserve a sit down and talk with each other? No. Because now that a case has been filed, it would be unfair for me or the Senate or anyone from the Senate to sit only with the House. On the part of the legal counsel of representation of the Vice President, they are awaiting the outcome or result of the petition they filed before the Supreme Court, and therefore, it would be more prudent for them not to join any such meetings. So it would be unfair to simply meet with one side and not the other side. Pero I agree with you with your point na you ought to be more prudent and following more faithfully the laws of the land or the rules rather than risk everything just to keep themselves in the media. I mean, saying those things in media. Anyhow, Kumpara natin. Pinahil sa ICC ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Wala namang recess ang ICC. Pero in-schedule nila yung pagdinig ng September. 6 na buwan. Pinahil ng Pebrero. Sabi ko, yung trial magsisimula ng July, pero yung preliminaries, mga pre-trial procedures, gagawin yan sa Hunyo. May recess pa kami nung lagay na yun. you're talking now with the Senate. So kung susuriin mo, reasonable yung panahon yun, hindi kakaiba kumpara sa practice na sinusunod ng iba't ibang korte sa iba't ibang parte ng mundo. May mga nagmamadali nga lang at may mga hindi nagmamadali. Pero ulitin ko, gamitin sana nilang panahon ito para mag-aral. Ang paghusayan ng ebidensyang ipepresenta nila sa amin dahil hindi kami papayag malamang na pagpaliban ng panumang panahon para sa kanila sa haba ng panahong ito na binigay namin sa depensa at sa prosecution na maghanda sa kasong ito. Tatagalogin din kita, kala mo ha? Hihirapan na ako sa transcription. Translate as you write. Parang, naiisip mo ba na parang sinasabi mo nga, parang sinasadya nyo bang pahinain itong kaso kay Pipi? You know very well the rules and yet you keep on insisting your... Sinabi ko na yan. Nagbibigay lamang sila ng dagdag armas, rason at basihan na questionin yung proseso na sinasagawa namin. Hindi ko sila pinapaboran. Hindi ako tutol sa posisyon ni Vice President. Ginagawa ko lang ng tama yung trabaho ko ayon sa nakikita kong tama at naayon sa batas at mga desisyon ng Korte. Yung na certain question ko, do you entertain in your thoughts, in your na itong house na to, dati mga Duterte allies naman yan eh. Ano mo na yung political natin. The next administration, talagang parang may behind those, there's the motive of weakening the case. Hindi ko pinag-iisipan at hindi ako nawawala ng tulog para pag-aralan at alamin kung bakit sila gigil na gigil. Hindi ko na mag-aaksaya ng panahon niya. Oh. Anyway, I will share to you, kanina nag-browse ako sa social media, na yung latest Pulse Asia survey, which supports my, sabi pa nila na panay politika, all of these things. Sinasabi sa Pulse Asia, February, done last week of February, na, description of Philippine politics. Sa Pulse Asia survey, it says that the number one, the most popular reply, number one, 37.9% of the respondents say, magulo. Kasi tanong, paano mo isasalarawan ang politika sa ating bansa sa kasalukuyan? Number one answer, magulo, 37.9%. Second, pera-pera lang, corrupt, 17.3%. Awayan, walang pagkakaisa, 10.9%. Dayaan, dugasan, 5.8%. Maayos, 4.2%. Madumi, 3.2%. Dinastiya, elitista, 2.6%. Paasa, pangakuan, 2.6%. Makasarili, 1.7%.
Agawan sa pwesto, 1.4. Mahina ang pamahalaan, 1.4%. Nanumbalik ang kriminalidad, 1.3%. Abusado, kahaman sa posisyon, 1.2%. As to, patayan, 1.1%. And lastly, mahirap ang pamumuhay, 1%. Parang walang kinalaman sa politika yun. Ibang sagot lang, wala nang kinalaman sa Yeah, politika. oh, yeah. Aristotle defines politics as the art of convincing other people. So kapag sinusubukan natin kumbinsin ang ibang tao na maniwala sa pinaniniwalaan natin, then we are engaging in politics. Kapag hindi sumasang-ayon yung kinukumbinsin natin, and then magkakaroon kayo ng palitan ng pananaw, tagisan ng talino, at sigawan pa siguro o away. Sa totoo lang, sa karanasan ko rin sa larangan ng politika, kailanman hindi naman naging maayos at hindi magulo ang politika. Pero magkaiba-magala lang, hindi naman tayo nag-iisa. Mas malayong magulo pa ang politika sa ibang bansa. Halimbawa na lamang sa Estados Unidos kumpara dito sa Pilipinas. Pero, ang mahalaga, sa kabila ng anumang kaguluhang sinasabi nila, sa kabila ng anumang away at pangayan na sinasabi kaugnay ng politika, ang importante hindi tayo nagsasakitan, hindi tayo nagkakapisikalan, at hindi umaabot sa puntong lumalabag tayo sa batas, masunod lamang ang ating gusto. There is a constitutionally protected right to petition government for redress of grievances, which is protected. Pwede tayo magreklamo hanggang gusto natin at pinanayos natin sa ating pamahalaan. Basta, hindi tayo nagkakasakitan, wala tayong naapekto ang ibang tao, hindi tayo lumalabag sa batas, at tumutupad tayo sa ating alituntunin at tungkulin bilang miyembro ng lipunan. Okay. Pero iba doon, nangyayari sa politics at batayan. And speaking of politics, we will have more of, ongoing na nga eh, more of it on March 28 when the local campaign starts. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kung susuriin nyo, mula nung inamyendahan yung batas na nagsasabing pwedeng mag-substitute ng kandidato hanggang tanghalian ng election day, mula nung pinasa yun, malaki ang binaba ng insidente ng patayan kaugnay ng politika. Dahil pwedeng palitan hanggang noon of election day. So hindi mo ikakapanalo kung patayin mo yung katunggali mo. Baka magka-sympathy vote pa at lalo ka pang matalo. Necropolitics. Yung simpleng amendment ng batas na yun nagdulot ng malaki at malawak na kapayapaan sa totoo lang sa ating bansa kaugnay ng eleksyon at politika dito. And automated na tayo. Maliban sa automated. So, in other words, mula noon of election day na walang substitution hanggang proclamation lang, kailangan mo maging ligtas. Kasi pag may nangyari sa'yo sa pagitan ng noon of election day, 12:01, at bago ka maproklama, hindi ka na pwede ma-substitute. Yeah. So, na mabilis ang eleksyon na automated, yung panahong yon umikli pa lalo. So, mas lalong naging maraming ligtas kaugnay sa init ng politika at alam. Sir, mababalik tayo sa impeachment kasi yung 12 new senators, the half of the, sabi mo mag-study, paano ngayon yan, yung 12 new, klaro mo na kung tama yung naiintindihan ko. Kasi sabi mo, when you resume on June 2, you will decide whether to convene as impeachment court or not. Kasi given the fact na may 12 new senators and if the election is ito naman, ano ang pinaka-most likely mangyayari? Most likely, i-approve yung rules. Most likely, kukonvene yung impeachment court. Most likely, i-issue na yung summons bago pa matapos ang 19th Congress. Pero dahil may pre-trial procedures at merong period to answer ang nasasakdal at ang prosecution, magsagutan sila, ang trial will most likely commence after the 20th Congress convenes on July 28. So malamang magsimula yan ng July 29 o 30 dahil ang 28 alam naman natin. So, ano yung, pwede sila mag-study from yung mga bagong... Mahaba pa naman. At karamihan naman ng mga namamayag pagsa-survey ngayon ay maliban sa 2 o 3 yata, ay datihan ng miyembro ng Kongreso sila. Yes. And speaking of re-electionist senators, one of your re-electionist senators, Senator Bato de la Rosa, just enlighten us. Senate President, understandable, may mga security escort siya. Pero yung ordinary senators, how many are they entitled to?
Nagre-request sila, depende sa level of threat nila. PSPG o Philippine National Police ang nag-evaluate po niyan. Sa kaso ni Senator Bato, I think yung binabanggit niyang dalawang security na naka-assign sa kanya sa Davao ay accommodation lamang. Hindi talaga naka-assign sa kanya. Iba pa yung security niya dito sa Maynila. Pero kung sakasakaling mangailangan ng tulong si Senator Bato, nakahanda ang Office of the Sergeant at Arms na bigyan siya ng tulong at asistensya kung meron siyang pangamba kaugnay ng kanyang seguridad. Bahagi yan ng mandato at trabaho ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ng Senado. Bakit? Napakalaki ba ng usaa mo, sir? How many personnel ka ba doon? Hindi naman. Siguro humigit kumulang 80 ang personnel ng OSAA at pwede pa kami mag-deputize ayon sa pangailangan ng sinumang senador. Or, sabi mo sa Maynila, dalawa rin ba yung Bato? Senator Hindi ko Bato? kabisado eh. Anyway, Depende yan sa kada senador. so for ordinary senators other than Senator Bato, ano ang regular number of... Ako nung una, noon isa lang naman. Oo. Wala pang karilyevo. Oo. And these are all So tax... depende yan sa kada senador. Pardon me for saying this, and these are all taxpayers' money. Kung police, hindi siyempre soldadong dati ng gobyerno. But they Lalo na can- kung PSPG. Oh, but they can hire their own if they want to, di ba, sir? Yes, They they can deputize hire sila. their own. O saan na magde-deputize sa kanila. Yes, okay. Opo. And about the other re-election senators, are you in any way joining the campaign because they are fellow senators? Hindi ako naimbitahan din. Pero pag nagpunta sila sa aming lalawigan at nandun ako, malamang sasamahan ko sila. Magiging host ako doon, dahil lalawigan ko. So doon lang sa province mo, ikaw magtutulong personal? Ayoko naman ipagsumiksik yung aking sarili kung hindi naman ako naimbitahan. Wala bang power ang Chis Escudero to get votes? Meron naman siguro. Hindi para sa akin na sabihin yan, malay mo makabawas din, hindi natin alam. Mas alam nila yan. Mas nalalaman nila yan kaysa ako. Kaya ba hindi ka iniimbitahan? O baka dahil napakahaba na rin ng programa, isipin mo na lamang. Sa 12 kandidato, o 11 lang siguro, hindi ko na alam kung yung bilang talaga, times 5 minutes mo na lang, dati ng isang oras yun. May intermission at entertainment number ka, magsasalita pa ang Pangulo, so sa kabuuan, 3 oras na yon. Kaya pansin mo, wala silang pinapasalitang lokal na opisyal sa mga rally ng alyansa dahil kung hindi, hahaba na ng mga 6 at hanggang 8 oras yun. No. Tama-tama lamang yung 2 to 3 hours, maximum na yung 3 hours siguro, sa anumang political rally. Perhaps this is my last topic before I open into the program. Yes. Maraming salamat. I'm just curious because yesterday, since you fair to believe a Philippine Star set the story about you saying, commenting on, you having received a letter from the PS Bersamin asking or invoking the executive privilege. But that was a day after or 2 days after the hearing. And Senator Ivy, you said, but also received the In same the letter. morning of the year. In the morning of Of the year. the hearing. You received. So, what do you make out of it? May sulat man o wala, bahagi ang executive privilege sa batas natin dahil desisyon ng Korte Suprema yan, kaugnay ng EO 464 ni dating Pangulong Arroyo. Yeah. So, sinight man nila o hindi, nalalaman naman namin yun. But it can only be invoked once a question is asked. Na in-invoke naman nila dun sa pagdinig na ginalang naman ni Senator Jaime. Kung in-invoke ni Secretary Boyeng Remulla, yung executive privilege. Yes. And, So in other words, even without that letter, Hmm. executive privilege could have been invoked by any secretary during any hearing. yes. Kaya lang, nakalimutan yata ni DILG Secretary John Vic Remulla kasi bago pa sa Senate, sa cabinet. Sa pagitan na nila yun, hindi na sa pagitan ng Nakalimutan ni invoke committee ng Senado at Cabinet. So, you were satisfied with the handling of the matter of Senator Ivy on the executive privilege? Yes, because it was invoked only when it was only when the question was posed at hindi yun rason para hindi mag-attend o dumalo sino mang secretary o gabinete ng administrasyon. Let me get straight to the point. You think our sovereignty was compromised with surrender, quote unquote, of former President Duterte to ICC?
Hindi. Una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan. Dahil nga, walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Teves, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito. Kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala ako nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. At sang-ayon sa batas din na umiirot sa atin, na sinight din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay ng crimes against humanity ng mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Lalo na kung wala namang kasong dinidinig dito at wala namang pending na kaso dito laban sa kanya na pwede sanang pagpasyahan ng isang Pilipinong huwes. Devil's advocate only. Timor-Leste and Malaysia are part of the Interpol, and yet they defied Interpol that the Philippines complied with Interpol. They arrested him. He was under detention. Yes. Malaysia helped the Philippines with respect to Alice Go. Timor-Leste also arrested and detained Congressman Teves, pero natalo tayo sa extradition proceeding sa korte. Hindi sa pagganap o di pagganap ng Interpol ang kanilang trabaho. Okay. In kay Alice Go, knowledge that the Justice Secretary admitted they were given the runaround because of the Saga issue. Nung simula, pero sa dulo, nakuha din naman natin si Alice at nadala dito nang walang court proceedings din. So, last point on sovereignty, which the Senate has only jurisdiction on the West Philippine Sea, on the ongoing the annual Balikatan bringing Typhoon missiles, the U.S., which China vehemently protests as may constitute as an act of aggression. Para sa akin, kapag ka gumagawa ba ng bagong missile ang China, sasabihin ba natin act of aggression yun? Kapag ka gumagawa ba sila ng bagong aircraft carrier o bagong aeroplano, pwede ba natin sabihin din sa kanilang act of aggression yun? Pagpapalakas lamang yun ng tinatawag nating depensa nila. Hindi ba may karapatan din tayo dapat? Hindi man tayo gumawa mismo sa pamamagitan ng ating mga kaalyado na magkaroon ng ganyang klaseng mga weaponry para dinaman sa depensa ng ating bansa at hindi bilang pang-opensa. And soon the Senate will be deluged with VFAs from France, from New Zealand, because they are willing to enter into a VFA sort like the US. Are you prepared to? We will cross the bridge when we get there, and if these are the same as the other VFAs, I don't see any reason why we will not approve it as long as maliwanag yung isyong malapit sa puso ng marami sa ating mga kababayan at yan ay yung criminal jurisdiction. Yeah. Kaugnay sa sino mang dayuhang sundalo na makikilahok sa anumang visiting forces agreement dito sa ating bansa kung may gagawin man silang krimen, lalo na kung laban sa isang Pilipino. Okay, on that point, I'm giving the floor to the Senate media. Just please introduce yourself. Meron pa ba? Wala po. And limit yours and limit the questions to Dinaiwan ba? at least Ayan, two. dinaiwan ba talaga? ISP. SP pa comment lang, yung sinasabi ni VP Sara na invalid yung arrest kasi dapat daw dumaan sa local court. As a lawyer, sir, maybe know your take on that na pwede ba talagang arestuhin yung isang Pilipino na ang warrant of arrest ay ICC at hindi niya dinaan sa local court? Article 59 of the Gusto ko ICC. lang maliwanagan. Imbis na sagutin ko ng diretsyo, nais ko maliwanagan yung posisyon na muna nila.
ayon sa mga abogado nila, hindi na valid yung ICC at Rome Statute sa Pilipinas dahil umalis na tayo doon. Bakit ngayon Rome Statute yung sinasite nila na basihan na illegal yun? Hindi mo pwedeng sabihin hindi tayo sakop noon tapos gagamitin mo naman kapag conveniente sa'yo. So sana maging klaro sila sa posisyon muna nila kaugnay sa Rome Statute. Binding and valid ba o hindi? Kasi kung binding and valid yun, hindi valid yung warrant of arrest, applicable ang Section 59. Kung hindi binding and valid yun, paano nila magagamit yung Section 59? You cannot have your cake and eat it too, ika na. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo yan applicable dito, pero gagamitin mo pa rin yung mga provision nun. Pangalawa, merong legal na konsepto sa Latin, sinabi ko na rin sa inyo nung nagdaan, pero hindi pa yata sa iyo. Na sinasabing, male captus bene detentus o male captus male detentus. Wrong capture can translate into a correct trial. Wrong capture will never translate into a correct trial. Yan ang desisyong kailangan pagpasahan ng ICC. Kung may depekto nga ba sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, male captus nga, ito ba'y itatrato nilang bene detentus o male detentus? Is now the trial still legal even given the supposed illegality of the arrest? 8 out of 10 na naging desisyon ng ICC. Hindi tiningnan yung mga issue kaugnay sa pag-aresto. Tinuloy yung paglilitis. 2 out of 10. Sinabi nila kung mali yung pagkaka-aresto, hindi pwedeng tumuloy ang paglilitis. So, depende kung saan papagsak na yun, yung korte, kaugnay ng issue yan. Kung aling prinsipyo, i-adapt. Yes. Sir, kasi yung sinasabi ni Sen Bato ngayon, kahapon sa interview, yung kondisyon niya para magpa-aresto siya, kailangan ang mag-serve sa kanya ay local court. So, may bearing, tama ba yung paningin niya na yun, sir, na hindi siya dapat ma-aresto solely of an ICC warrant? Hindi naman ICC warrant yung ginamit eh. Interpol diffusion notice ang ginamit sa pag-aresto. Ang basihan ng diffusion notice na yon ay yung ICC warrant. But I think that is for the courts to decide already. And that is pending before the Supreme Court. Dahil bahagi si Senator Bato, kasabay ni dating Pangulong Duterte, na nag-file ng petition sa Korte Suprema na kina-question yung effectivity ng Rome Statute dito sa ating bansa, kaugnay nga sa warrant of arrest na in-issue laban kay Pangulong Duterte na akala niya ay meron din laban sa kanyang panahon yun. Okay, next question. Ay, tap. May delay lang yan, Fred. Ay, sir, malakas naman yung boses ko. Anyway, sir, sabi mo, di ba, parang you advise the members of the prosecution to parang mag-study or else hindi mo i-entertain yung kanilang mga delaying tactics. When the time comes. When the time comes. What if magkaroon ng, mag-request sila ng, pwede bang gagawin, may kailangan pa kami i-produce, will you not entertain it? And would it be parang tantamount dun sa waiving of na chance to present Well, yung they have to evidence? justify it dahil madali sila ng madali. Pagdating ng panahon, hindi pala sila handa. So, politiko, sana imbes na magmadali sila, gamitin nila ang panahon ito para magsanay, maghanda, kunin na lahat ng ebidensya kailangan nila para may presenta na maayos yung kanilang kaso, hindi lamang sa impeachment court, pero pati na rin sa publiko dahil public hearing and public trial ito. Pero ngayon nagmamadali sila, siguro handa na sila. Hindi ko rin alam. Baka naman natapos na rin nila yung kanilang homework and assignment. Sir, yung yung re-reply natin dun sa letter nila na request, pwede mong advance na kami. Basically, that's what I said earlier. That we cannot do what they're asking for simply because we are not in session. They should know about that. Last na, sir, meron panawagan daw yung mga pro-Duterte na zero remittance. Ano po yung reaction niyo doon? Para sa akin, karapatan po nila yon, pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, lingguhan at buwanang gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas.
Kanya nga lang, siyempre, makaka-apekto yun sa ekonomiya at personal na mga pangailangan ng marami sa ating kababayan. May birthday message ka ba kay President Duterte this Friday? Well, ipapanalangin ko siyempre kanyang kaligtasan sa maraming bansa. Kaya din ang paghilom ng anumang sugat sa kanyang isip, puso, at pangatawan man upang maharap niya itong panibagong hamon, bagaman siya medyo na edad na naman sa kanyang buhay. Na paniniwala ko, nakahanda naman siya, ayon din sa mga binitiwan niyang salita. Itong mga nagdaang buwan at taon, kaugnay sa pagkukuha ng ultimate responsibility sa kanyang mga ginawa nung siya'y presidente pa kaugnay ng drug war. Yan? Hi sir, Imar po of Newswatch. Sir, would you say na waste of time na po yung ginawang filing kahapon? Because makailang ulit nyo naman na pong in-explain na hindi po pwedeng gawin tong mga bagay na ito kapag hindi in session ng Senate. Hindi naman, may karapatan silang gawin yun. At recess naman, dagdag lang sa trabaho namin para sagutin yun. Pero bayad naman rin sweldo namin para gawin at gamparan yun. Hindi ko sasabihin waste of time. Parang calisthenics nga ito. Baka exercise lang para pagdating ng June 2, medyo limber na at saka nakapag-stretching na sila. But at least they already entered their appearance before the Senate in connection to the impeachment complaint. So now we know who to write letters to, who to send notices to, at kung anong address ipapadala yun kung may kailangan mang gawin ng Senado. Nagawa na rin ng Senado yan sa mga abogado ni Vice President Duterte nung pinurnisya namin sila ng sulat na binigay namin kay Vice President Duterte. So for now, immovable na yung June 3 at least na pagko-convene ng Senate Impeachment Court. Like there's nothing that can convince you to convene it earlier. June 2, di ba pinag-usapan? Kahit naman makumbinsi mo ko, illegal pa rin yun so hindi ko gagawin. I will not do anything that is illegal unless a special session is called, which I doubt. It will not emanate from me, for sure. Thank you, sir. Yes, sir. Good morning. Asher Cadaban Jr. po for your TV. Hello. SP, yung sa suspension of remittance lang po ng OFW, meron po kasing post dito si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Will Senate consider retaliating and canceling or also suspending the tax privilege of the OFWs that will suspend their remittance of their Canceling the what? yung cancellation po ng sabi niya canceling or also suspending the tax privileges of the OFWs. Doon po sa mga magsususpend Congress can retaliate by withdrawing all the doon po sa mga privileges. magsususpend. I don't think the Senate can do that on its own. It should be Congress. Number 2, it cannot be done during recess. Number 3, I will not advise it. Hindi ito issue ng gantihan. Kung gusto natin pahupain, pababain yung emosyon at tensyon, hindi siguro tamang reaksyon ng gumanti at pumatol. Siguro ang tamang reaksyon ay lawakan ng pag-unawa o intindihin at tanggapin ang sitwasyon at hikayatin sila na maghanap marahil ng iba pang pwedeng gamiting paraan para ilahad yung kanilang nasa sa loob at damdamin. Dahil nga gaya ng sabi ko, ang maapektuhan nito ay mga sariling mahal naman nila sa buhay din at ang ating ekonomiya. Insertion lang ako, sir, kasi another raging issue, fake news. Ano yung stand mo doon with the snowballing sentiments at the House? And right now, today, I just read Sherwin Garcia's in favor of stricter laws to combat fake news. May cyber law naman tayo, meron naman tayong revised penal code to answer po to science. Okay lang yan, but at the back of their minds, at the back of my mind, or foremost in my mind would be the constitutional provision, Article 3, Section 4, that states specifically, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Now, ibahin natin ang opinion sa nagsasabi ng katotohanan daw o fact daw na hindi naman totoo. Ang pagbibigay ng opinion is almost absolute. Walang fake sa opinion. Pwedeng mali yun sa patanaw mo, pwedeng hindi ka sang-ayon, pero hindi na nga ng fake yun. Pero, someone who is supposedly a purveyor of news,
something factual that is not true, then doon lamang papasok yung fake news. Kaya hindi sinabing fake opinion eh. Kaya sinabi fake news eh. The challenge is how to draw the line between the two. So much so that it will not constitute as a second limitation prior restraint o magbibigay ng takot, pangamba, pagdadalawang isip sa sino mang nais maglahad ng kanyang nasa sa isip bago pa niya ito gawin dahil sa batas na ipapasa. So, from your point of view as Senate President, it will not gain much. Magiging maingat kami at dapat maliwanag yung distinction na yon. At hindi magiging magaang yung aming kamay na gawin yan ng ganun-ganun na lamang. Okay. And sir, Sir Marco from GMA. Sir, Walang kinalaman to sa military. Sir, di ba lang po nag-ocular na si Section before sa Senado for a possible place for them, and then he offered also sa OBP kung meron din po silang gustong gawin. Meron na po bang response, and meron na po bang i-relay din sa inyo sa Section? Pinakita, sinabi nila yung kailangan nila. So, ang gagawin namin, yung pagpapantayin namin. Ang problema, hindi pa tumutugon yung abogado ni Vice President Duterte dahil nga meron pa silang pending case. Naunawaan ko naman yun. Kino-question nila yung impeachment na inihain ng Kamara. Kaya baka sabihin ay wini-waive na nila yun kung sila mag-i-inspection o magiging opisina nila, parang sinusuko at sinusurrender na nila. So, lumiham sila sa amin at sumagot ng kumamarapatin daw namin ay hindi muna sila mag-i-inspect. Hintayin muna nila na maresolbahan yung pending case nila sa Supreme Court. So, hindi kami magpapasya hanggat hindi namin nakukuha yung panig nila kaugnay sa Rumas Almas. At i-adapt niyo sila, OBP, i-adapt niyo sa new Senate building. Hindi, bibigyan namin sila ng office space. Hindi, sa impeachment. I thought yung sa Senate Kasi building. siyempre may legal staff sila, may natambayan yung mga testigo nila. So kailangan nila ng espasyo tulad ng mga nagdaang impeachment. Kaya natatakot baka mag-detention center. Wala namang detention center doon. I thought yung, kasi sabi yung building, kaya ano may kasama sa building. Yung bagong building, merong detention center yun. O, pinapalaki ko lang na hindi naman pwedeng, yung original design, pantatlong tao lang, ikulang naman yan. Gano'n kalaki hindi naman. Within pa, dapat may hiwalay sa babae, hiwalay sa lalaki, di ba? Hindi pwedeng tatlo alang-alang. Senate hotel, Hostel naman. hostel. Okay. Airbnb. Question? Wala pa kayo. Tatanong ko muna si SP. Ubus na. Yung opening statement ko, di mo half of my tanong ko kanina. 1 year after you're being Senate President, how do you rate yourself? What were your accomplishments? Hindi para sa akin, nabigyan ng sarili ko ng marka. Hindi ba kahit ng estudyante at bata tayo, teacher naman nagbibigay ng marka. Hindi tayo nagmamarka sa sarili natin. So hayaan ko yung aking mga kasamaan siguro magbigay ng marka. Hayaan natin yung pagbibigay na lang ng kumpiyansa, hindi lamang sa kongreso nito, sa dami ng kongreso, ang siyang maging sukatanon. Kung tama nga ba, sapat o kulang yung ginampanan naming trabaho at tungkulin bilang tagapangulo ng Senado. So, at this early, you're already preparing for the SONA? Prepared? Not yet. Yung carpet pa lang in order na. Nandun pa lang kami sa level na yun. Bakit mga Palit. luma na yung carpet dito sa Senate? Anyhow, Good for 1 year lang yung carpet eh. Tapos nang gastado na eh. So at least kada zona bago na. oh, how would you describe now the present relations of the Senate and the Office of the President? What is there to describe? The last time we met socially was January 13. We will be meeting again officially in Ledak yata pinabalang schedule sometime late May after the elections. We have a very good working relationship, especially with respect to the passage of laws. And I believe that the independence of the Senate has been guarded well by its members, and also the independence of the palace, showcasing the fact that we have a system of checks and balances under a republican system where we have 3 branches working independently and also side by side with each other.
Okay. See, Sabi mo po, parang let your colleagues rate you. Pero on your own, ano yung experiences mo handling the Senate for a while? Okay lang. Trabaho yun eh. I see it as work. I simply see it as work. Hindi para sa akin na magreklamo, hindi para sa akin na magmunyi, mag-celebrate o maghanda. Magyabang. O magyabang, I just simply see it as work that needs to be done. So naging expert ka na sa compromise. Sabi nila, di ba, leadership is about, the Senate is about compromise. Not necessarily. I can say that it is to a large extent about compromise. It's about understanding the principles and beliefs of other people and respecting it and not imposing your own. And finding ways to work with each other despite those differences. Sir, May 12 na papasok sa 20th Congress. Although palagi sinasabi parang you're at the pleasure of your colleagues. So, ina-expect ba natin na yung pagiging Senate President mo ay ma-extend to 20th Congress? Nasa kamay yun ng mga miyembro ng Senado sa 20th Congress na hindi pa natin alam kung sino-sino dahil hindi pa naman tapos ang halalan. 7 ang re-electionista. 7 lamang ang re-electionista. Kung mananalo silang lahat, so may mapasok na 5 bago. Bagong mukaman o datihan na sa Senado, malalaman natin yan pagkatapos pa lamang ng eleksyon. I think the best time to answer that question would be after the elections. Pag nakita natin yung itsura at mga pangalan na papasok sa 20th Congress. Last na, sample lang ako, man. Sir, di ba nagkakapalit-palit na ay parang hindi na natin ID ng alyansa, tapos parang may iba pa na parang paalis. As an expert in the election, how would you assess that? Ako nga rin, di nag-a-attend ng alyansa. Ikaw naman, hindi naman ibig sabihin, hindi ko sinusuporta. Hindi ka naman kandidato, sir. No? Hindi naman ako nag-a-attend. nasusurgot nga lang daw. Turo sa akin ng lolo ko, huwag kang bumagitna sa hindi pagkakaunawaan ng magkapatid. Sa dulo, magkakampet, magkasundo sila, kaaway ka na nila. Kaya nating resolbahan nila ito sa pagitan nilang dalawa. Mahaba pa naman ang panahon bago mag-eleksyon. At buo ang paniniwala ko na mas nilinaw ito sa mga susunod na linggo. Lalo na may Holy Week pa na makakapagmuni-muni ang lahat. So, parang hindi na kahit hindi binagit ni Presidente si Sen Aimee dun sa huling dalawang ang election ay... Hindi ako magugulat kung sa susunod ay banggitin naman niya. Hindi ako magugulat kung sa susunod, hindi ulit. Ganun lang siguro ang relasyon ng magkapatid at magkamag-anak. Kaya ayoko maging masukan yung bumagitna ro. On a light note to end our conversation today. Meron pa? Sige. Marami sana lang. Sir, SP, yung rules of impeachment, how is it shaping up? Tapos na ba, sir, yung pag-aamyenda ng rules? Sir, yung concern na gano'n kung gano'n siya kaaga yung lahat ng impeachment. options sa pag-amyenda, inaayos na namin. Lahat ng options, ipepresent na namin together with its pros and cons sa mga miyembro pagdating ng June 2. At pagbobotohan namin yon o mag-arrive kami ng consensus kung anong magiging hugis ng rules on impeachment. Sir, ganun pa rin para sa inyo. Morning yung impeachment, hapon yung session. Schedule lang yun eh. Schedule lang yun eh. Still fluid, sir. It's fluid. Kasi pag ginawa mong hapon, limitado yung session namin eh. Mas gusto kong limitado at time-bound yung trial at yung session namin, 3:00 pa rin ang hapon. Para ganoon din sa camera, yung mga prosecutors, makaka-attend pa rin ang session. And the proposed calendar still is, it ends in October, the impeachment tayo. Roughly, I believe it will be finished by that time. Again basta't handa magkabilang panig at hindi sila magde-delay ng kung anumang rason. Napakahaba na ng panahon binibigay namin sa kanila, nagmamadali na nga ang ilan. So wala silang dahilan na hindi pa sila handa o preparado o may ebidensya pa silang hinahanap o kinukuha. Are you satisfied with the way the Comelec is handling this election campaign on the ano naman? Actually, yes, because it just so happens that the Comelec Commissioner is a well-known election law practitioner. So, kabisado niya halos lahat ng palusot, lahat ng milagro, pag-iikot sa batas, at kilala din niya karamihan ng mga players. Oh, Dahil naging kliyente rin niya dati. Oh. So, it's actually refreshing na yung Comelec chairman natin ay bihasa
sa election law at election processes natin. Kaya kinagagalak ko rin, kaya sinusuportahan ko rin. Yung dalawang bagong talaga na election commissioner na galing sa loob mismo ng COMELEC at hindi na kinakailangan pang mag-practice o mag-aral. Alam na nila yung trabaho, given the fact that elections are quite near. Any more questions? Hindi, kasi yung natanong ko yung Comelec, dahil sabi niya, he conceded, Chairman Garcia, there's a need really to omnibus election code to update it kasi piecemeal ang nangyari, kaya putas-putas yung lalo na sa mga campaign. Kahit na anong code, piecemeal talaga ang amendment. Kasi pag inamyendahan mo yan as a code, Open isang provision gates. lang, hindi napapasa. So mas maganda yung tinatawag natin bullet amendment sa anumang code. Mas realistic mapasa yun. Kesa lock, stock, and barrel, Oo nga. baguhin natin yung buo, may isang problema lang, mabibiti na yun. So by experience, a bullet amendment is by far more practicable and convenient with respect to long codes that was passed by previous Congresses. And some of the, pwede namang administrative na ng Comelec, di ba? Kaya-kaya na ng COMELEC din, administratively. You're correct. So, if you have no other question, can I ask this light question? How is Mrs. Hart Evangelista Escudero taking all these pressures for you? Actually, wala siyang pressure na nararamdaman ka tayo ng trabaho ko. Yung pressure sa trabaho niya, nararamdaman niya. Kanina, gumising siya ng alas 4, umalis ng alas 6 dahil may shoot siya. Nung nakarang Lunes, ganun din. Gumising siya ng alas 5, umalis ng alas 7 dahil din may shoot siya. Nung nakarang Biyernes, ganun din. Ako nga yung nakakaawa. Nasa bahay na lang ko lagi, naghihintay. But your wife has to go travel abroad frequently, especially Aalis din in siya sa darating na linggo, papuntang Oh. Greece din. O may iwan na naman sa bahay. Inignore mo ka na, sabi ko sa'yo, kahapon nakita ko siya sa social media na kinakantahan ka niya and you were just looking at her. Alin yun? Hindi ko maalala yun. Oh, kasi ito, hindi mo tinitingnan ng post niya. Nagsisteps kasi ko palagi sa bahay. Doon ako nagsisteps. Ano yung step? Walking. Okay. Anyways, good luck to your Senate President coming June 2, the war at the war, the impeachment proceedings on June 2 and the rest of the legislative bills that you have to pass. And it's not, sigurado ko, ako sa interview ka rin ng mga ito. Bibigyan mo kami ng jacket, sir. Ubus na. Okay. Thank you very much, Thank you, SP sir. President. Thank you, sir.